Ang sirena na naging tao. Sa isang malayo at tahimik na baybayin ng dagat, may nakatagong lihim na hindi alam ng mga tao, sa ilalim ng bughaw na tubig, sa gitna ng mga coral at mga aninag ng araw na dumedapit sa ilalim ng karagatan, naninirahan ang mga sirena, mga nilalang na kalahating tao at kalahating isda. Sila ay tinatawag na mga bantay dagat, nag-aalaga sa kalikasan ng karagatan at sa mga lihim na nakatago sa ilalim nito. Sa gitna ng mga sirena, may isang napakagandang dalaga na si Arya, na kilala sa kanyang mahabang buhok na parang ginto kapag sinasalubong ng araw at sa kanyang mata na kulay asul. Si Arya ay iba sa ibang sirena, habang sila ay masaya sa kanilang mundo sa ilalim ng dagat, siya ay palaging may kakaibang pangarap, madalas niyang pinapanood mula sa malayo ang mga tao na naglalaro sa baybayin, na umaawit ng mga awitin, at nagkukwentuhan habang nagsasama-sama. Napapaisip siya, ano kaya ang pakiramdam ng pagiging tao, ano ang pakiramdam ng paglalakad sa lupa, ng pagkakaroon ng mga paa, at ng pakikipag-ugnayan sa ibang nilalang na hindi bahagi ng dagat. Isang araw, habang nakatitig si Arya sa mga tao sa baybayin, nakarinig siya ng isang musika na hindi niya makakalimutan. Isang binata na may mahabang buhok na kulay kayumanggi at mga mata na parang gintong umiilaw ang umaawit sa harap ng apoy. Ang kanyang boses ay parang himig ng hangin at alon na pinagsama-sama. At agad na nahulog si Arya sa kanya nang marinig niya ang kanyang awit. Ito si Elio, isang mang-aawit at mandudula na madalas magpahinga sa baybayin matapos ang kanyang mga pagtatanghal sa malalayong bayan. Nang gabing yun, hindi makatulog si Arya. Ang imahe ni Elio at ang kanyang awit ay patuloy na sumisilip sa kanyang isipan. Alam niya na imposible para sa isang sirena na makipag-usap sa isang tao. Pero ang damdamin niya ay napakalakas, gusto niyang makilala si Elio. Gusto niyang maranasan ang mundo niya. At higit sa lahat, gusto niyang ipakita sa kanya na siya ay totoo. Na ang pag-ibig ay hindi limitado sa pisikal na anyo o sa lugar kung saan ka nabubuhay. Sa kabila ng panganib, nagpasya si Arya na humanap ng paraan upang makamit ang kanyang pangarap. Narinig niya na may isang mahiwagang nilalang sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan, si Morgana. Ang Sea Witch. Si Morgana ay kilala bilang isang mapagbigay ng mga kahilingan, pero sa isang mahal na presyo. Nang makarating si Arya sa tirahan ni Morgana, isang madilim at mistulang yungib na puno ng mga lumilipad na medusa at mga nakakatakot na halimaw, kinuha niya ang lakas ng loob na humarap sa Sea Witch. Anong kailangan mo, Sirena? Tanong ni Morgana. Ang kanyang boses ay parang bulong ng hangin na nagbibigay ng panginginig. Gusto ko po ng mga paa, sabi ni Arya. Ang kanyang boses ay tahimik pero determinado. Gusto kong makaramdam ng mundo ng mga tao. Gusto kong makilala ang isang tao na mahalaga sa akin. Tumawa si Morgana, ngunit may isang misteryosong ngiti sa kanyang mukha. Maaari kita bigyan ng mga paa, pero may kapalit ito. Kapag naging tao ka na, hindi ka na makakabalik sa mundong ito. Hindi ka na makakalangoy sa dagat. At higit sa lahat, ang boses mo, ang pinakamagandang bagay tungkol sa iyo ay aalisin sa iyo. Kung hindi mo matutunan na mahalin ka ng taong gusto mong makilala, mamamatay ka at magiging bula sa hangin. Napaisip si Arya, ngunit alam niya na walang babalik loob sa kanyang desisyon. Sige po, gagawin ko ito. Nang gabing yun, hinawi ni Morgana ang kanyang mga kamay, at isang manipis na usok ang lumabas. Bigla na lamang nawala ang buntot ni Arya at pinalitan ng dalawang magagandang paa. Ngunit, nang subukan niyang kumilos, napansin niya na ang bawat hakbang ay parang tinutusok ng libu-libong karayom. Alam niya na ang sakit na ito ay simbolo ng kanyang paghihirap para sa kanyang pangarap. Nang makarating si Arya sa baybayin, nakita siya ni Elio. Agad niyang napansin ang kakaibang ganda ni Arya, pero dahil wala siyang boses,
hindi siya makapagsalita. Ginamit niya ang kanyang mga galaw at ekspresyon sa mukha upang ipahayag ang kanyang sarili. Habang oras ang lumilipas, nagsimula silang magkaunawaan. Sinundan ni Arya si Elio sa kanyang mga paglalakbay. At sa pamamagitan ng mga simpleng gesture, natutunan niya ang mga bagay-bagay tungkol sa mundo ng mga tao. Ngunit, hindi alam ni Elio ang tunay na sekreto ni Arya. Madalas niyang napapaisip kung bakit tila ba mayroon siyang misteryosong aura, at bakit hindi siya makapagsalita. Gayunpaman, hindi niya ito pinuproblema, sapagkat ang presensya ni Arya ay sapat na upang gawing masaya ang kanyang araw. Sa loob ng ilang buwan, mas lalo silang nagkalapit, ngunit, sa likod ng kasiyahan ni Arya, alam niya na ang oras niya ay limitado. Kung hindi niya matutunan na mahalin siya ni Elio, wala na siyang pag-asa. Isang gabi, habang sila ay nasa isang tahimik na baybayin, naisip ni Elio na itanong kay Arya ang isang bagay na mahalaga. Arya, sabi ni Elio, ang kanyang mga mata ay puno ng katanungan. Sino ka talaga? Mayroon kang misteryo na hindi ko maintindihan, pero alam kong mayroon kang mahalagang mensahe sa akin. Napaiyak si Arya. Ngunit hindi siya makapagsalita. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Elio at hinawakan ito ng mahigpit. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Morgana mula sa tubig. Ang kanyang mga mata ay parang nagbibigay babala. Oras na, Sirena, sabi ni Morgana, hindi ka pa niya kayang mahalin, mamamatay ka na. Nagulat si Elio nang makita ang Sea Witch. Pero mas lalo siyang nagulat nang marinig niya ang boses ni Arya sa kanyang isip, sa pamamagitan ng isang himig na parang musika, na iparating ni Arya ang kanyang kwento kay Elio, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang sakripisyo, at ang kanyang pangarap. Nang marinig ni Elio ang kwento ni Arya, agad niyang naramdaman ang lahat ng damdamin niya. Hinawakan niya ang pisngi ni Arya at sabi niya, "Mahal kita, Arya. Hindi mahalaga kung ano ang iyong anyo o saan ka nagmula, mahal kita bilang ikaw." Sa sandaling iyon, biglang sumikat ang isang liwanag mula sa langit. Nagbalik ang boses ni Arya, at ang kanyang katawan ay naging ganap na tao. Natuto si Morgana na ang tunay na pag-ibig ay hindi nauukol sa pisikal na anyo, kundi sa puso. Simula noon, nanirahan si Arya at si Elio sa baybayin, at sila ay nagkaroon ng isang mahabang buhay na puno ng pag-ibig at kasayahan. Madalas silang umaawit at nagkukwentuhan sa tabi ng dagat, at minsan, kapag nasa ilalim ng buwan sila, naririnig pa rin nila ang mga alon na parang awit ng sirena, isang paalala ng lihim na daigdig na dati ay bahagi ni Arya. At sa dulo ng kwento, natutunan natin na ang pag-ibig ay walang hangganan. Ito ay maaaring umiral kahit sa pinakamadilim na sulok ng karagatan o sa pinakamataas na bundok. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.